Isang pinagpalang hapon, mga kapatid. Muli po sa Grace Everyday po tayo. Tayo po ay muling mag-devotion at ating bigyan pansin ang ating mensahe o yung salita ng Diyos. At tuwing po tayo ay nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Salamat po. Tayo po'y manalangin para sa ating panimula. Panginoon, minsan pa kami ay nagpapasalamat sa inyong napakagandang biyaya na ipinagkaloob sa amin. Salamat sa kabutihan nyo. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa ahabag. Salamat sa patnubay. Salamat, Panginoon. Higit sa lahat ay patuloy mo kami pinagpapala, pinalalago at pinatatatag. Sa pangalan po ni Jesus kami pinagpapasalamat. Amen. Isang magandang hapon po muli mga kapatid. John po tayo, sa aklat ng John ulit. John chapter 16. John 16 verse 5 to 15. 16, 5 to 16. Chapter 16, verse 5 hanggang 16. Mga kapatid, marami na po kayong narinig at marami pa po kayong maririnig. Bukod pa sa inyong pagbabasa ng Biblia, bukod pa sa inyong nakikita sa mga post, nababasa, naririnig sa iba. So marami na tayong narinig na mensahe ng Panginoon. At mainam po yun kasi po ibig sabihin binibigyan natin ng pagkakataon na maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi lamang po kasi isang aklat yan. Napakaraming aklat. Kaya nga po, etong Biblia ay buhay na salita ng Diyos. Kung tawagin itong Biblia, the living word. Kasi yung salita na nababasa natin, buhay. Kumikilos sa buhay ng tao. Kapag isinapamuhay, pag tinanggap, pinanaligan, at isinapamuhay, yung kapangyarihan nito ay makikita sa buhay. Lalo na itong ating pag-aaralan, no? Nauna po dito sa ating pinag-usapan ay yung Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos. Ito naman po ating pag-usapan sa John 16 ay gawain yung ginagawa ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya. Ano ba yung ginagawa niya sa buhay ng mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, sa mga tagasunod ni Kristo, sa mga nakipag-isa kay Kristo, sa mga taong kumilala kay Kristo Jesus. So yun nga po yung sa John 14, no, yung pinangako ng Diyos sa mga alagad. Nung naalala niyo po yung the day of Pentecost. So sila po ay nasa isang lugar at sabi ng Panginoon, hintayin niyo yung susugo ng Ama. At yun nga po yung banal na Espiritu, silang lahat ay napuspos na parang dilang apoy sa kanilang ulunan at lahat sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. So ibig sabihin tinanggap nila yung Espiritu Santo. Silang lahat ay nabautismuhan sa apoy ng Espiritu Santo. At ito po nung natanggap ng mga alagad, ipinaliwanag naman ng ating Panginoon kung ano ang gawain sa buhay nila. Basahin po natin. Verse 16, chapter 16, 5 to 15. Okay. Saan natin ang gawain ng Espiritu Santo.
Hindi ko muna sinasabi sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon paroroon na ako sa nagsugo sa akin, wala isa man sa inyo nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon sasabihin ko sa inyo, matigib kayo ng kalungkutan. Natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat niyong malaman na katotohanan na ang pag-alis ko sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin siya sa inyo. Verse 8. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at pagkakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Verse 9. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat kayo paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa makikita, paroroon ako sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang mga pinununan sa libutan ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya at papahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Kasama pa rin pala ito dun sa una, no? Hindi pa rin pala natatanggap. Ganun pa man pinaliwanag dito, mahaba po kasi pala dito. Hanggang chapter bago dumating ng 17. Pero ito nga po yung pinag-uusapan dito, yung banal na Espiritu Santo. Ito po yung kanyang gawain Binabanggit, pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang Espiritu Santo pala ng ating Panginoon na ipagkakaloob sa bawat mananampalataya ay pararangalan niya si Kristo. Hindi niya lalaitin si Kristo. Yung Espiritu Santo ay magpapatotoo patungkol kay Kristo. Siya yung magpaparangal kay Kristo kapag natanggap ng sino man sa bawat isa sa atin. Ganun sa mga alagad, yung mga alagad po kasi hindi po nila lubos na nauunawaan ng lahat ng mga ipinaliwanag sa kanila, itinuro sa kanila ng ating Panginoon. Kaya kailangan ipagkaloob yung Espiritu Santo. Sabi diyan ng Panginoon, makabubuti sa kanila yung pag-alis niya, pagbabalik niya sa Ama, sapagkat hindi susuguin yung Espiritu Santo hanggat naririto siya. Kailangan muna siyang makabalik sa Ama. And then isusugo yung Espiritu Santo. Ipinakita yung gawain. Binigyan din dyan na ang Espiritu ng Diyos, yung isusugo, pararangalan niya si Jesus. Hindi po lalaitin si Jesus. Kapag ang mga taong nagsasabing sila'y kay Jesus, pero nilalait nila o hindi nila kinikilala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ibang espiritu yan. Kaya nga po pinapaliwanag dyan ni Jesus yung gagawin ng banal na Espiritu Santo. Sabi dito sa verse 16:7, ngunit dapat niyong malaman na ang katotohanan na ang pag-alis ko ay ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit
kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. So, kailangan pala umalis siya ang Panginoon para maibigay yung Espiritu Santo, maipagkaloob sa mga alagad. At ang Espiritu Santo ang magtuturo kung ano daw yung kahatulan at yung kasalanan. Verse 18 po, basahin po natin. Verse 8, 16:8. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Totoo naman yun ang mga tao sa panahon natin at sa panahon nila. Gustong-gusto natin yung kasalanan. At kapag may nagsasalita patungkol sa kasalanan ay masama para sa atin. Ganun ang attitude ng tao eh. Pag sinasabi yung pinapakilala yung kasalanan, sinasabi kung gaano kasama yung kasalanan, eh nagagalit tayo sapagkat ang dating po sa atin ay para tayong hinahatulan. Yung Espiritu Santo siya daw yung magpapakilala kung ano daw yung kasalanan. Kung ano yung pagkilala. At kung ano yung kahatulan. Ang sinasabi ng Biblia, ang kasalanan ay may kahatulan yan, may resulta yan. Pag ang kasalanan ay masyadong minahal ng tao, ginawang pinaghari sa buhay nila, doon pumapasok yung pagkakasala, and then may kahatulan yun. At yun nga po yung gusto mangyari ng ating Panginoon kapag natanggap niya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa tao kung ano yung kasalanan at kung ano yung kahatulan. Kailangan kasi matanggap eh, para maintindihan, lubusan natin maunawaan kung ano yung kasalanan at kung ano yung kahatulan. Kung ano yung mali. Minsan kasi 'di ba, sabi nga natin, minsan kahit mali, 'di ba, ikinakatwiran. Hindi na nga alam kung ano yung kasalanan eh. Kahit kasalanan, hindi pa rin nila alam. Para sa kanila, hindi masama 'yun. Ganun ang mundo. Kasalanan na, para sa kanila, hindi kasalanan 'yun. Mali, ikinakatwiran. Kaya gusto ng Panginoon matanggap. Kaso ayaw ng sanlibutan, sabi diyan. Ang sanlibutan ay hindi naniniwala. Iba ang takbo ng sanlibutan. Kaya nga sabi ni Lord, huwag tayong huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Iba kasi yung pamamaraan ng sanlibutan. Ang sanlibutan hindi po sila espiritual. Ibig sabihin, ang mundo, wala po kasalanan ng mundo. Yung mga nakatira sa mundo, yung tao, yung nagpapatakbo ng sanlibutan. Ayan. Siyempre, yung nakararami, para sa kanila, hindi nila maunawaan yun at hindi nila kilala kung ano yung Espiritu Santo. Kaya pag ang salita ng Diyos ay ipinapangaral, hindi mahalaga sa sanlibutan yan. Hindi pinapansin yan. Kaya nga itong Espiritu itong tinuturo sa John 16, ay napakahalaga ng Espiritu Santo, mga kapatid. Tandaan niyo po, ang isang mananampalataya kapag walang Espiritu ng Diyos, hindi mo masasabi kung lumalago yan. Alam niyo po kasi, hindi naman po kasi lahat ng nasa loob ng simbahan may Espiritu ng Diyos. Hindi po natin makikita yan. Hindi po nakikita yan. Pero may
basihan. Kapag nakikita mong dumalago siya, nauunawaan niya, at nakikilala niya kung ano yung naayon yung kalooban ng Diyos. Doon mo makikita yung isang taong mayroong espiritu ng Diyos. Lumalakad sa kabanalan ng Diyos, lumalakad sa salita ng Diyos, at niyayakap niya ang salita ng Diyos. Kasi sabi dito, magpapatotoo ang Espiritu Santo tungkol kay Kristo. Magpapatotoo siya. Hindi niya kakalabanin si Kristo. Kapag may mga nagtuturo na kinakalaban yung salita ng Diyos at hindi siya sumasang-ayon, parang mukhang walang Espiritu Santo yan. Ibang espiritu ang nasa kanya. Opo. Ulitin ko po sa verse basahin po natin yan Yung uli, 16:14. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. So, yun ang gawain ng Espiritu Santo, parangalan. Ang gawain ng Espiritu Santo, mga kapatid, parangalan si Jesus. Doon sa John 14:26, ang Espiritu daw ay magpapaalala at magtuturo. So ito nga po ay kasama rin pa rin po dun sa chapter 14 na ipagkakaloob pag natanggap na ng mga alagad. Nalulungkot sila kasi aalis siya ang Panginoon Matagal nila nakasama ang Panginoon. Nasaksiyan nila yung mga ginawa ng Panginoon. Nalulungkot sila. Isipin nyo kung nandun tayo sa panahon na yun, tayo yung mga alagad ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon na siya aalis. At yung kanyang pag-alis ay siya ikabubuti naman nila. So nalungkot sila. Parang iiwanan na kami ng aming Panginoong Hesus. Pero kasi merong kailangang mangyari, kailangan muna siya makabalik, mamamatay muna siya, at kapag siya'y nabuhay, kailangan niya pumanik sa Ama, at kapag nakapanik na siya, tsaka isusugo yung Espiritu Santo. Hindi pwedeng nandito pa si Jesus ay isusugo, hindi po ganun Diba? Sabi doon sa kailangan muna siyang makabalik sa Ama, then isusugo yung Espiritu Santo. Malinaw po ba yan? Kaya nga po pinapaalala natin sa Book of Acts, pag nabasa niyo po yung Book of Acts, yung pinagkaloob yung pinagkaloob yung sila ay bautismuhan ng Espiritu Santo. Lahat sila ay napuspos. Lahat po sila ay napuspos. Igitna mo Sarah. Sorry po, meron po kasing lahat po sila ay napuspos at nagpahayag, nagsalita ng ibang wika. At yun nga po, nung panahon na yun, si Pedro ay nangaral at marami po yung mga kumilala sa Panginoon. Mababasa po yung sa Book of Acts, ilang libo po yung nakakilala, tumanggap. Sapagkat sumakan nila yung Espiritu Santo at sila ay napuspos. Yung pagkakapuspos nila ay buong tapang nilang nung tinanggap na nilang Espiritu Santo, ang mga alagad ay nangaral. At nagpatotoo patungkol sa ating Panginoon. So napakahalaga po, bibigyan din po natin napakahalaga ng Espiritu Santo sa bawat mananampalataya. Hindi porke nasa loob ng simbahan ay may Espiritu Santo. Meron po kasing pwede po kasi kahit na leader yan, pag wala pong yung Espiritu Santo yan, mahirap Kakalabanin niya yung salita ng Diyos, laging kontra. Kasi ang sabi dyan, ang Espiritu Santo daw ang magpapatotoo. Pararangalan niya si Jesus. Sabihin, yung salita ng Diyos, ito yung nagpapatotoo tungkol kay Kristo. So, kinukumpirma ng Espiritu Santo. May pagkakaisa po sila, di ba po? Ang Ama, sinugo si Jesus. Si Jesus ay nagkatawang tao, namuhay, at tinuruan yung mga alagad ng aral. And then siya ipinako sa krus, namatay at nabuhay, bumalik na siya sa Ama.
Tapos na yung kanyang trabaho. Tapos na yung kanyang gawain. And then, nung pagkapanik niya, ito na yung pagkakataon na kailangan ng isugo yung Espiritu Santo. Alam niyo po, malalaman niyo po yung may Espiritu Santo, malalim magpaliwanag at naiintindihan ng salita ng Diyos. Naipapaliwanag niya sapagkat hindi po sa kanyang galing, sariling galing. Sa tulong ng Espiritu Santo, kaya nakakapagpaliwanag siya ng salita ng Diyos. Nauunawaan niya. Bakit? Kasi mayroong Espiritu Santo. At ipinapatotoo niya, ito yung malaking bagay, pinapatotoo niya si Jesus. Hindi po niya kukontrahin. Sabi dito, ang Espiritu Santo ay magpapatotoo tungkol sa akin. Yun ang gawain ng Espiritu Santo. Ipapatotoo niya kung sino si Jesus. At hindi niya po kukontrahin. Tandaan niyo po yan. Hindi po lahat ng nasa simbahan ay may Espiritu. Minsan nga po iba-iba ng paliwanag. Iba ng... kasi nga po, pinakamahalaga yung Espiritu ng Diyos. At lahat po ng hiwaga na nakasulat sa Biblia, ang magpapaunawa sa atin yan ay ang banal. Lamang kailangan po natin tanggapin at lumago. Hindi po sapat yung umaatin lang ng church, nagbabasa ng Bible. Ang katibayan daw, sabi, ang tatak ng isang pagiging alagad ay yung mayroong Espiritu Santo. Ikaw ay may tatak ng tanda na ikaw ay tinubos. At yan ang alam niyo po yung yung deposito, yung katibayan na ikaw ay tinubos ng Panginoon. Ang Espiritu Santo. Napakalaga po mga kapatid. Hindi po sapat yung etong ating devotion. Kung inyo pong babasahin at aaralin, marami pong marami po ang trabaho ang banal na Espiritu Santo. Ito raw po yung ginagamit natin para hindi po tayo madaig ng pita ng laman. Alam niyo po, di ba, yung pita ng laman kaya tayo naalipin ng kasalanan ay madali tayong maengganyo ng kasalanan. Kasi yung pita ng laman, nilalabanan niya yung ating mga sarili. Nilalabanan niya yung salita ng Diyos. Na-struggle po tayo lagi kasi nga meron tayong pita ng laman. Yung nature natin. Bagamat yan ay kasama ng namatay sa krus, pero minsan bumabangon. Kaya ano ang panlaban natin dyan sa pita ng laman? Yung Espiritu. Sabi niya, gawin yung patnubay ang banal na Espiritu Santo. Sabi sa Galatians. Paghariin niyo ang banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, tayo mag-e-end. Napakahalaga na hindi mo lang alam ang Biblia. Hindi ka lang umaattend ng gawain. Hindi ka lang matagal na Kristiyano. Ang pinakamahalaga ay matanggap mo ang Espiritu Santo at ito'y mapa sa iyo. Sapagkat dito ka lalago. Mahirap kasi yung pinipilit yung paglago dahil wala namang Espiritu Santo. Kusang hingin natin sa Panginoon. Pinagkakaloob ng Diyos yan. Sabi niya, ang sino mang humihingi ay pinagkakaloob. Kung ano yung makabubuti sa iyo ay ibibigay ng Panginoon. Kung kailangan mo ng Espiritu Santo para lubos mong ganap na maintindihan yung plano ng Diyos, yung kanyang salita, kailangan natin itong matanggap. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa Espiritu Santo na siyang aming patnubay. Salamat dahil sa Kanya kami ay nakakapagpatuloy, nakakalakad sa aming pananampalataya. At higit sa lahat, dahil sa Kanya kami po ay may pangunawa. Salamat po Panginoon, patuloy po kami pagpalain sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.